Hello guys! Our vlog for today is about what the acting Senate President according to the minority said during his press con today. But before we start, Disclaimer, all the information, such as audio recording, video clips and screenshots are all available online, and this is a trending issue, and as a vlogger my duty is to update my viewers on this matter. So if you are a sensitive person, do not watch this. here is what Win Gatchalian said in his press con. Alright, morning guys. Magandang umaga sa inyong lahat. Alright. Morning, guys. Okay. Alright. Good morning. Let's go back to work. So, magtatrabaho na ang Senado at importante ngayon ay buo ang Senado. Ako hindi ko tinitignan kung minority, majority ang tinitignan natin buong Senado. At talagang maraming nabinbin na mga batas tulad ng mga anti-hospital detention laws, yung confirmation ng 5 generals at iba pang mga batas. So ang gusto natin ay makabalik na tayo sa trabaho. Also, yung issue natin sa inflation. In fact, ito hindi na masyadong na pag-uusapan pero magkakaroon tayo ng record-breaking inflation again this coming month at kailangan ma-address natin yan kaagad. At hindi pa tapos yung gera sa Iran, minomonitor ko closely. At habang di pa tapos yung gera doon, makikita natin na ang presyo ng langis hindi pa bumababa. So marami tayong dapat gawin. Ang importante ngayon ay mabigyan natin ang taong bayan ng mga solusyon para maibsan yung kanilang mga nararanasan. Marami akong nakakausap ng mga kababayan natin sa kanilang mga isipan para nakalimutan na sila dahil dito sa mga napapanood nila, nababasa nila tungkol sa Senado. Ang mensahe ko sa ating mga kababayan, hindi namin kayo nakakalimutan at tutugunan namin yung mga problema ng ating bansa at sisiguraduhin namin na yung kanilang mga nararanasan ay mabibigyan natin ng solusyon. Thank you guys, thank you. Sir, may we know yung mandate ng pagiging acting Senate President mo? Ano yung allowed kang gawin? Ano yung limitations? Because tama ba, sir, right now, ay temporarily wala pong Senate President? Yes, correct. Acting Senate President ang aking designation. So under our rules, pag wala ang Senate President, you can perform on a acting basis. Iintayin natin yung formal election ng Senate President. May limitations ba, sir? Like, can you sign documents? Yes, I can can you sign order all documents. Senate Yes, staff? I can sign documents. So in the absence of a Senate President, I can perform the duties para hindi nahihinto yung administrative issues dito sa Senado. In fact, after nito, kakausapin ko yung Execom para masigurado na tuloy-tuloy yung trabaho natin. Kahit gusto namin magtrabaho kung yung support staff ay hindi naman nagpa-function, mahihirapan rin. So basically, sir, lahat ng mandato ng Senate President ay kaya mo pong gawin. Correct. Allowed kang Correct. gawin. Yes. Okay. Sir, but Senator Alan Peter Cayetano said that he's still the legitimate moral Senate President. How are you dealing with that, sir? Well, kahapon nakita naman natin yung proceedings, at nakita natin may quorum, nag-declare ng all seats vacant, pinagbotohan yon, at after that ay bumoto ng mga majority leader, bumoto rin ng Senate President pro tempore, Secretary at Sergeant at Arms. So all the proceedings ay in full view of the public and compliant with our Constitution. And let me acknowledge the presence of Secretary Remulla, and let me thank Secretary Remulla for being physical present dito sa Senado para ma-assure natin na unang-una ang Senado ay tahimik, orderly at walang untoward incident na mangyayari. Personally ako humingi ng tulong kay Secretary Remulla para masigurado natin na ang premises ng Senado ay laging protektado at orderly. Pero nababalitaan ko rin kanina papunta dito galing ng nasa sasakyan ako, maraming mga grupo na nag-organize, maraming mga grupo na magra-rally dito. Maraming mga empleyado tayo na medyo kinakabahan. So we need to assess the situation. But meron ng threat coming from your colleagues or from another senator na magugulong today, sir?
That's why Sec. John Vic is here. No, ito preemptive action to. Wala kaming tinuturo kung sino manggugulo, anong grupo manggugulo, preemptive to, no. So lahat ito ay preemptive action. Walang arestuhin si Sec. John. Wala naman. Sen, balikan ko lang yung ano. Ni Senator Alan Cayetano since last Hindi pa kami nakakapag-usap, but I plan to extend my hand to all the senators, no? Whether majority, minority, but of course in this case the new minority, at importante ngayon buo ang Senado at nagtatrabaho ang Senado, no? So Sen, marami rin naman sa mga minority, mga personal na kaibigan natin, si Senator Joel Villanueva, Senator Marcoleta, mga personal na kaibigan natin. So I would appeal to their hearts na magtulungan tayo para dito sa ating institusyon. Pipigdaran niyo ba yung mag-resume ngayon yung Blue Ribbon under Senator? Ang Blue Ribbon Committee ay nag-reschedule. Ang bagong chairman natin, si Senator Erwin Tulfo, ang kanyang declaration at announcement ay na-move niya yung Blue Ribbon hearing to June... Until further notice. June 8, until Monday. Kaya lang sir, may preparation po sa session hall eh. Actually, hindi ko alam para saan yun, no? Hindi ko alam para saan yun. But wala tayong hearing today, no? So, Sir, ano how gagawin po do you sir? address the confusion that it's creating to the public? Kasi po kagabi, before matulog ang lahat, iba-ibang document ang lumalabas whether there will be a hearing or not. I think una-una yung mga partners natin tulad ng House of Representatives, in-affirm na itong proceedings yesterday. Nakita nyo naman, in-affirm ni Speaker Bojidi. After that, ang Malacanang rin, in-affirm, no, yung proceedings yesterday. At sabi nga ng Malacanang, if I can borrow the words, legal, no, yung proceedings. No. So, these are tawag ko partners kasi alam nyo naman, ang batas hindi mapapasa kung wala ang House of Representatives. Ang batas hindi rin maipapasa kung hindi pepermahan ng presidente. So these are partners para makapasa tayo ng mga mahalagang batas. Sir, paano po ang gagawin kapag halimbawa ay nagpumilit sila talaga na gamitin ng session hall para sa balak nilang pagdinig? At sabi ho kasi kahapon ni Senator Alan Cayetano ay ihaharap nila yung 18 Marines. Walang pagdinig ngayon. No? There's no hearing today. Yan ang announcement ng Blue Ribbon Chair na si Senator Erwin Tulfo. Ipapadlock po ba ang session hall or any committee room para hindi nila magamit? Hindi ako mahilig sa mga padlock, no. Basta sundan lang yung protocol. So ibig sabihin may mga protocols tayo for security, no. For example, kung walang hearing, di walang resource persons, no. Wala ring mga arrangements kung walang hearing, no? Kasi wala naman officially hearing today. So ano po yung aktual na mangyayari o gagawin kapag ka po sila ay dumating? I cannot speculate, Nympha, pero our position ay walang hearing today, no? Sir, papayapigilan, sir? Senator Erwin Tulfo, may 2 to 3 senators pa daw nalilipat po sa team ninyo. Mas maganda tanungin si Senator Tulfo, mas maganda yung kanyang antena sa ganyan, no? So Sir, pipigilan niyo ba, sir, kung may mga papasok ng senador at saka resource person? no, ang senador, this is their building, no? Dito building ng Senate President pro tempore, office to ng mga senador, no? So dapat lang sila pumasok dito. Sir, yung resource persons, yung mga witness na sinasabi. Well, since walang hearing, walang resource persons, no? Wala tayong hearing, eh. Resource persons will not be allowed to enter the They will building. not be allowed, no? Kasi walang hearing, eh, no? Sen, balikan ko. That's under the security policy. Sen, Pero ang pinagbabasihan yung numero ay 22. Pero doon sa roll call kahapon, 24 na senator na pangalan ang tinawag sa roll call. Paano po mapapaliwanag yun, sir? Wala, iba naman yung roll call, sa iba yung declaration ng presiding officer at that time. At yung presiding officer nag-declare very clearly na ang denominator yesterday ay 22 senators.
Sabi ng ilang experts, ang Avellino versus Cuenco ay hindi applicable sa situation ng Senado ngayon dahil iba yung situation ng nangyari noon, 1949. From 1949 to now, in Avellino case is the only Supreme Court case related to quorum. Wala nang iba. No? So until now, ginagamit pa rin yan in cases of determining quorum. Sen, ano pong mangyayari dun sa mga bill na hindi natalakay yung mga pending for amendment sana? Magpapa-special session po ba kayo? Well, yun yung pinag-uusapan namin. Especially, ang isa sa mga concerns natin ay yung 5 general na dapat ma-promote. No? Pero hindi sila na-confirm. At pag lumampas sila doon sa birthday nila, hindi na sila pwedeng i-promote. No? So, unfair naman sa mga general natin na nagsilbi sa ating bansa at sa ating bayan. So, yun ang isa sa pinakamabigat na concern na dapat nating mabigyan ng pansin. Kasi yung 3 days na hindi tayo nagkaroon ng session, hindi rin sila na-confirm. No? So, yun isa sa, para personally, yun ang isa sa mga gusto ko ma-address. No? So, special session? Yan ang isa sa mga tinitignan namin. No? Possible is a special session? Ha? How soon? Titignan namin muna yung mga, tinitignan ko ngayon at tinitignan rin ng mga ibang mga senador, yung mga list of bills na kailangan natin matakal, yung mga personalities na kailangan natin ma-confirm. Dapat maipon yung para kung magkaka-special session man, tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy maaprubahan lahat yun. Will No? you be seeking audience with the President soon? I need to consult our senators first. No? Kailangan natin ma-consult siya. Yung mga senators natin para malaman natin kung ano ba yung mga kailangan natin approvean sa special session. Pero Pangulo kasi ang hihingi ng special session, sir. Tama ba? Siya ang magpapatawag o siya ang magpapatawag. So both houses? Both houses yun. So that's a good point. We also need to coordinate with our counterparts, ang House of Representatives, kung ano pa yung mga natitira nilang mga bills, ano pa yung mga kailangan nilang gawin. No? Sir, how do you... Sayang, kasi kung nag-special session tayo, make sure ma-maximize na natin yung oras. Sayang eh. So, paano po ba... Blue Ribbon, kasi kagabi naglabas si Senator Erwin as the new Blue Ribbon Committee Chair ng notice that the Blue Ribbon Committee hearing today is postponed until further notice. Yung kanyang notice kagabi is postponed yung hearing ngayong araw until further notice. I believe he will... Ibig sabihin ba nito, No, sir? I believe he will issue another announcement. No? Based on my conversation with him, Monday ba? June 8? No? June 8? Monday ang kanyang target. No? Kaso nakikita ng iba na parang yung attempt daw to stop yung pagsasagawa ng Blue Ribbon hearing sa... No, walang attempt. Itutuloy yung Blue Ribbon hearing. That's very clear. Si Senator Erwin Tulfo, the chairman of the Blue Ribbon, itutuloy niyan. Of course, since bagong appointment niya, he has to update himself, no, with the situation and with the pieces of evidence. So, itutuloy niyan. Sir, si Senator Alan Peter Cayetano naglalabas din ng instructions sa OSAA, sa mga empleyado. As we speak now, sino dapat ang pakinggan ng mga empleyado ng mga OSAA doon sa mga instruction na ibinibigay? Dahil dalawa po yung lumalabas na instructions. Well, duly elected ng majority. Of course, si Secretary Ray Bantug, ang duly elected secretary natin. Ang ating Sergeant at Arms, si General Corpus, wala siya dito, no? Si General Corpus, and of course, yours truly, bilang the SP Pro Tempore. Sir, masasabi bang stable na ang Senate kung dala-dalawa po kayo ni Senator Alan who are giving orders? Specifically kagabi, naglabas po siya ng memo, tuloy yung Blue Ribbon. After an hour, naglabas po kayo ng memo na work from home. So how stable is Senate with two leaders ordering the split? Yeah, that's why I'm reaching out to our to all our senators. No? Hindi naman ako, like I said, hindi ko tinitignan majority, minority. Let's work together. No? Importante na nagtatrabaho tayo. We want to go back to work. Gusto natin na maayos ang takbo ng Senado. Pantay-pantay naman kami na gusto na natin magtrabaho. No? So, I think common goal yan ng any senator. So ano po ang report sa inyo? Nag-comply po ba yung Senate employees and OSAA dun sa inyong directive, like yung work from home muna and yung mga security Yes, I think so. arrangements? I think so. Pasok ko lang. I have to, actually, may meeting kami ngayon ni Secretary
on the situation, and I appreciate si Sec John Vic ay nandito rin to para bigyan kami ng update on the situation. No? So, after this, trabaho na. So, nag-vacate na si Atty. Montales? Nag-vacate na sa office? I believe so. I believe so. No? I believe so. Senator, hindi pa, medyo bago pa lang eh. So, yeah, I have to get... Sir, yung Broom Secretariat, sir, hindi pupunta sa pinatawag na hearing? walang hearing ngayon eh, so walang secretariat na pupunta. Yeah. Sir, kung office ng mga senador po ang Senate, bawal lang po yung resource persons to enter the session hall, pero pwede sa opisina ng mga senador? Meron tayong protocols for visitors and guests. So sundan lang yung protocols, no? Guys, ang importante dito masundan yung protocols, no? Masundan yung procedure natin. Gusto natin safe, orderly ang Senado. Senator, picking up Gusto from... natin lahat ng pumapasok dito sumusunod sa mga patakaran natin. No? Senator, dahil kung hindi magulo. No? Senator, picking up from the 2020 House fiasco, nag-hold sila ng session outside of the Batasan. And what will happen if magkaroon ng ganong instance for committee hearing or perhaps a session na The most plenary? important is quorum. And quorum needs numbers. No? We have 12, they have 10. No? And the minimum number for quorum is 12. How about for a committee hearing? Committee hearing, if you listened yesterday, all seats vacant. So lahat ng chairman vacant except doon na na-appoint yesterday. In fact, walang mga members kasi all seats pati members ay vacant. No? So should the PIA or the Cayetano Block hold a Blue Ribbon Committee outside of the Senate that wouldn't be recognized? The senators are not precluded from holding meetings, from holding consultative hearings. Ako, ang dami kong naka-line up na consultative meetings in the next few days with the farmers, transportation group, the NVS, logistics group because of inflation. So these are my own initiative na imi-meet ko yung mga different stakeholders to hear their voices, no? And yung mga problema na nararanasan nila. No? So, yan, trabaho yan ng mga senador. No, regardless kung anong committee ka, regardless kung anong interest mo. No? Senator, Okay. will you invoke the same na sinabi po ni dating Senate President Drilon na yung 2015 kasama sina Senator Cayetano na ginamit yung same 12 majority? Correct. So, I cited that yesterday in my explanation na hindi bago yung 12 na may quorum. In 2015 meron na ganyan. And I believe kanina meron mga document ako nakita na hindi lang pala 2015 but many times. No? I just need to confirm yung mga years. But definitely in 2015, 12 lang yung senators to determine a quorum. Sir, can we gear towards the impeachment issue? Kasi isa yan sa inaabangan. Will you also be the one to preside? Well, under the rules, since ang Senate President pro tempore ay assumes the acting Senate President, tayo ang magpa-preside, no, ng impeachment. But I will also, since again, bago lang tayo, I'll also talk to the Secretary to see the schedule.